Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok ng Capernaum. Dooy may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Na makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga. Kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, "Ginoo, wag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. Ito'y ginagawa niya." Namangha si Jesus na marinig ito at umarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, "Kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig." Pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Diyan nagfi-feedback tayo. Muli, formal ko pong wini-welcome dito sa tahanan ng Mahal na Birhen ng Soledad, ang mga Spartan. Yan po yung mga naka-hood dyan sa likod, no? Yung mga deboto ng Señor de la Pacencia. Ang imahin ng poong Nazareno, ang tawag po nila ay Señor de la Pacencia. Tama, no? Yan. Ang mga Spartan, sila po yung mga deboto na katulong o katuwang ng mga ihos sa pagsasalya kapag ang andas ng Nazareno habang ito ay naglalakbay mula Luneta papunta ng Quiapo ay nababalahaw. O kaya pag sinabing nababalahaw, hindi makausad. So sila yung puwersa na magtutulong-tulong para maitulak po o maigalaw yung andas, no, na kinalalagyan ng Nazareno. Kaya medyo mga maton-maton yan, no? Mga malalaking mga jimbap ang mga miyembro ng Spartan. No? Spartan ang tawag sa kanila. Pero ganun pa man, sa araw na ito, tayo po ay pinapaalalahanan na may bahagi tayo sa ating lipunan. At ang bahaging yan ay ang ipagdasal ang ating po mga leader, ang mga namumuno sa bayan natin, maging sa simbahan. No? Sino man ang mayroong katungkulan o may mga hinahawakang tao ay kailangan natin ipagdasal. So hindi lang tayo, hindi lang yung pansarili o personal na kahilingan natin ang dapat nating idinudulog sa Diyos, kundi maging ang para sa mga namumuno sa atin. Kasi tingnan niyo po, sa Ebanghelyo, ang sabi ng mga ilang Hudyo na lumapit kay Jesus, sabi po dito, taimtim silang nakiusap sa kanya. Sabi po niya,
O sabi nila, karapat-dapat na pagbigyan ninyo siya sapagkat mahal niya ang ating bansa. Kahit hindi siya Hudyo, pero meron siyang malasakit. At nung ipinakilala niya ang kanyang sarili, sabi niya siya ay under din ng ibang pinuno, pero siya ay merong kawal. At meron din siyang alipin na ngayon ay may sakit. At ito yung kanyang ipinakikiusap. Hindi para din sa kanya. So yung mga kakilala ni Jesus sa mga Hudyo, lumapit para sa centurion na ito, isang Romano, isang kapitang Romano. At itong kapitang Romano naman na ito ay lumalapit, hindi naman para lang sa kanya, kundi para sa kanyang alipin. Na kung tutusin, wala naman siya dapat pakialam. Kasi ang isang alipin, parang isang bagay lang yan. Na kapag nasira, pwede mong itapon, pwede mong palitan. Pero dito nga ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang alipin. Sa unang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, ito rin yung kanyang ipinapakiusap o ipinamamanhik. Sabi dito, ipinapakiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat. At kabilang dyan ang mga hari at ang mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Kaya po, sa bahaging ito ng ating misa ay sinasama natin hindi lang yung ating mga hinaing. Hinaing tayo ng hinaing. Ano bang mga hinaing natin ngayon? Ang taas ng gasolina. Ang mga driver nagrereklamo kasi tumaas ang gasolina, hindi tumaas ang pamasahe. Kung tataas ang pamasahe, magrereklamo ang mga commuter. Ang mga mangingisda, anong reklamo ngayon? Wala silang huli. Kasi sinira na naman ang isang bahagi ng karagatan. Ang Maruha? Yung isang bahagi, kung nanonood kayo ng balita. Sinira ang bahay ng mga isda. So, sinong apektado? Mangingisda. Paano nakapasok sa teritoryo? May mga leader na nakausap. Rereklamo, mahal na ang bigas. Magkano ang bigas ngayon? Sasabihin natin, magdadasal tayo sa Diyos, Lord, kung nagugutom na kami, Lord. Parang ang kailangan pala natin ipagdasal, Lord, tulungan mo naman yung mga leader namin para makapagdesisyon naman sila ng tama, para yung kapakanan ng mga mas nakakarami na naghihirap ang kanilang atupagin at hindi lang yung para sa sarili. Kasi puro tayo nakasentro sa kung ano yung gusto natin, kung ano yung kailangan natin, at kung makadiman tayo na para bang utang na loob ng Diyos na dapat tayong pakinggan. Pagdasal natin, kasi hanggang ngayon naghihiring pa tungkol sa confidential fund. Habang ang mga maraming Pilipino ang naghihirap na naman sa kung papaano makakapag-uwi ng kanilang kita sa buong maghapon. Pero ang pinagtatalunan ng mga leader natin, confidential fund na ilang milyon. So kailangan natin silang ipagdasal para magkaroon ng kaliwanagan ang kanilang isip. Kasi may kasalukuyang nangyayari, may kasalukuyang sitwasyon, pero ang kanilang isipan ay para sa susunod na eleksyon. Para sa kung magkano ang kakailanganin pondo sa susunod na eleksyon. Pero kadalasan sa atin, kapag ganito na ang pinag-uusapan, kasi ito dapat yung laman ng panalangin natin, Father, huwag na tayo dyan, politika yan . Sinong dahilan ng paghihirap natin? Politika. Bakit? Kasi yung mga leader natin, hindi natin ipinagdarasal. Akala lang natin lagi binabatikos. Ang kailangan natin ipinagdarasal. Walang mangyayari kung dasal ka ng dasal at reklamo ka ng reklamo, pero sa pagpili mo rin ng leader,
hindi mo pinagdarasal. Kapag pumili ka ng leader, ituloy mo ang pagdarasal sa kanya. Hindi natatapos na, naboto ko na siya, okay na ako. Hindi. Yung responsibilidad mo din na pananagutan natin, ipagdasal sila sa panahon ng kanilang panunungkulan. Minsan yung mga mukha ninyo kapag ganito na yung usapan, parang wala talaga. No? Kasi Lord, patamain mo lang ako sa loto. Yun lang ang mahalaga sa atin. No? Lord, pagalingin mo lang ako. Yun lang ang mahalaga sa atin. Pero hindi natin nakikita yung pinakapunot dulo kung bakit tayo may mga ganitong problema. Pag nagkasakit ka, wala kang pampa-ospital. Na mayroon naman dapat pondo, mayroon naman dapat libreng pa-ospital, kasi ilang milyon ang nasa confidential fund, pero parang wala kang pakialam doon. Kasi parang hindi ako kasali dyan. Pero sa paghihirap, kasali lahat. Pag umasenso, kasali lahat. Pag naghirap, hindi pala. Pag umasenso, sila lang. Pero pag naghirap, lahat. Hindi sila kasali. Kasi nga, mayroon ng confidential fund. Ganyan po kahalaga yung paalala na inilalapit natin sa Poong Nazareno. Buti na nga lang, ang pangalan ng Nazareno nandito, Senyor Pasensya. De la Pasensya, no? Bakit ba de la Pasensya na pili niya, no? Pero baka isa ito sa virtue na kailangan natin, no? Kasi talaga mahabang pasensya din ang binibigay ng Nazareno sa bawat isa sa atin. Sa mga mali at hindi natin itinatamang mga pamamaraan ng pamumuhay. Napakahaba ng pasensya ng Diyos. Pero kung tutuusin naman, okay na sana eh. Tayo lang talaga yung hindi matuto-tuto. Amen?